Hello guys and welcome back again to my YouTube channel. And for today's video, ayan, panibago na naman itong online application na namatan ko dyan sa Facebook na kung saan nga po hindi mo aakalain na isa pala siyang online loan application dahil base po doon sa kanila pong commercial, ito daw po ay isang accounting at bookkeeping software. And then, nung tinignan ko na rin po ang kanilang all about, so hindi ko rin po doon nakita yung company information, company details nila, product information, kung registered ba sila under SEC. At nung tingnan ko nga po yung reviews sa kanilang platform, ayun, na-proof ko nga rin po na may mga nag-try out na pala dito ang manghiram ng pera. At yung iba nga naman dito ay sadya nang nakatanggap ng pera. Kaya naman guys, panoorin mo ng video dito hanggang dulo. Huwag ka na muna mag-skip dyan. At huwag ka na muna mag-download. Dahil dito nga po ay susubukan ko naman po siyang applyan. Yung sa gayon ay sabay-sabay po nating malaman sa kung paano nga ba yung sistema at yung kalakaran ng pagpapahiram nila ng pera in terms po doon sa kung magkano ina-approve nila sa mga first-timer borrower, ano-ano yung mga reductions dito, at kung magkano naman yung actual amount na marireceive sa iyong GCash account upon approval ng loan application. But syempre, bago tayo mag-proceed, kung bago ka pa lang po dito sa aking YouTube channel, please consider to subscribe na muna and click mo na rin po ang notification bell dyan para naman lagi kang updated sa mga incoming videos na ina-upload ko dito. So, hindi po ako dito promoter at hindi rin po ako ahente ng bagong platform na ibabahagi ko sa inyo ngayon. So, ano man po maging decision nyo, nasa inyo na po yan. Kung still at the end of this video ay susubukan nyo pa rin hiraman ng pera. So, ito nga po tinutukoy ko na platform dyan sa Facebook, and at the same time ay searchable na rin po siya dyan sa Google Play, IC Peso Salon. So, nag-rate na nga po ito ng 3.4 star at meron na rin po itong 155 reviews. So, sabi ko nga po, hindi po sila dito nag-indicate ng all about po nila sa company po nila, o registered ba sila ng SEC, and wala rin silang dineclare ng product information nila at iba pang mga information about sa kanila pong platform. At din sabi ko nga po ay isusubukan na nga lang din natin siyang hiraman ng pera or applyin ngayon para nga po malaman natin kung sadya nga ba or legit nga ba na nagpapahiram ito ng pera. So, in-install ko na nga po ito sa cellphone ko. Kailangan mo nga po dito mag-register using your cellphone number. And bubungad po ang kanila pong dashboard dyan or yung pinakang homepage nila na meron nga daw po ito maximum loanable amount of 20,000 pesos. So, tenor ay 150 days at interest of 0.08% lamang. And click natin itong apply now. Nag-start na po tayo mag-fill up ng personal information. So, second po dyan ay emergency contact. So, dito nga po ay 4 lamang din po na contact references ang hinihingi nila dito, including po yung full name, relationship, and then yung contact number. Third nga po ay identity information. Any government valid ID na makakapamili ka nga po kung national ID, SSS ID, passport, postal ID, UBID ID, voters ID, driver license, GSIS ID, team number, PRC ID, at PhilHealth. And fourth dyan, add withdrawal method. So, makakapamili ka kung GCash, PayMaya, StarPay, RD Phone Shop, Coins PH, GrabPay, M-Luwalier, or bank transfer. So, ang bilis nga lang din. So, hindi ka dito ganong pahihirapan sa mga informations na hinihingi nila. Nandun na kaagad sa loan apply. Bigay na po kaagad sila ng loan amount ng 1,500. So, loan period nga po nito ay 150 days. Confirmation of loan na kaagad. So, check your loan application details. Loan amount ay 1,500. So, payment channel fee ay 25 pesos. Loan period ay 150 days. So, nagbigay nga naman sila dito ng 2 repayment terms. So, unang repayment nga daw po is on June 27, 2025. So, kailangan ko nga daw po na ibalik yung full amount na 1,500. And term ito ay sa November 17, 2025, which is na 8 pesos na lamang. And then, nakanote nila dito, so repay the first installment on time, the bill amount of 8 pesos can be reduced. So, ayan. So, dito guys, hinahanap ko nga po dito, yung mag-declare sila or papakita nila yung mga deductions, kung ano nga ba yung mga deductions sila na nakapaloob doon sa 1,500. But then, dito nga po, sabi ko, hindi po sila nag-declare or hindi nila pinakita dito kung may deductions ba sila at kung ano-ano yung mga deductions na yon. So, ito lang naman kasi guys, yung hinahanap natin kapag ka meron na kaagad ng loan details, hinahanap nga natin kung ano-ano nga ba yung mga deductions at kung magkano nga yung ma-receive sa GCash account natin. Hindi po nila dito pinakita. Which is na yun nga, kahit kayo naman po ay hahanapin nyo kung anong yung mga deductions at kung magkano yung marireceive sa GCash account. Kasi sa iba naman po talagang application ay ganun po yung ginagawa kung magkano yung marireceive sa GCash account at kung ano-ano yung mga deductions. Para magkaroon tayo ng additional information, para naman maging kampante tayo kung sadya nga ba or kung magkano ba yung marireceive sa ating GCash account. So ayun, so binasa ko nga po guys yung mga
reviews or yung mga feedback na nung mga naunang nag-turn out sa kanila na manghiram ng pera. Na isa sa mga nagpatunay na katanggap sila dito ng pera kahit peso sa loan. So sabi niya, I applied for a 5,000 loan. It only says 25 pesos deduction, but when it has been disbursed, I only received 2,975 because they deducted 2,000 pesos as processing fee. So, ang laki na kagad. 2,000 for processing fee. I already reached out the customer service but it seems to have no response. So, this is not helping at all. It also said that 150 days loan term, but why should I repay 5,000 after 7 days? Na-approve nga daw po siya ng 5,000. Pinawas po doon yung 25 pesos. May mga hidden charges pala ito sa peso sa loan. Like po nang in-approve siya ng 5,000 pesos but din ang na-receive niya daw po ay 2,975. Obviously, yung 2,000 pesos ay processing fee na kaagad doon sa pag-approve. At ang masaklap pa ay within 7 days lang ay kailangan niya ring ibalik yung buong 5,000 pesos. So, ang ina-expect po kasi nila dito ay 150 days yung repayment term na binigay. But hindi ito nga po ay kailangan mong ibalik in full yung 5,000 pesos within 7 days lamang. Bukod po dyan, meron pa pong isa na nag-proof din na 5,000 din ang na-approve sa kanya at 2,975 din ang na-receive niya dahil processing fee nga daw po noon ay 2,000 pesos. So same scenario, ganun din po yung naging status ng kanyang pag-loan dito. Ending, so hindi po nila nagustuhan at nagsisi sila ngayon dahil nga po sa hidden charges na hindi na binanggit ni peso sa loan. And ang iba naman dito ay sabi ay, no, I don't recommend this loan app. It's ridiculous. So, marami-rami po silang nagsabi na ganito po yung naging status nila. Meron pang isa, na-approve daw siya ng 2,500, pero ang na-receive nga ay 1,475. Within 7 days lang ay kailangan na rin daw na ibalik yung full na 2,500. So, ayan guys, so marami nga naman po sila na nakapag-proof na legit na nagpapahiram or nagdi-disburse ito ng pera si peso sa loan. But din sabi ko nga po, meron po itong hidden charges. So, kaya naman guys, so ayan, isipin nyo, aralin, kung ito bang mga nag-proof na ito ay sapat na para sa inyo para makapag-decide kayo na huwag nyo na po itong hiraman ng pera o huwag na kayong mag-attempt ng panghiram dito ng pera kay peso sa loan dahil nga po meron po itong hidden charges at malaki po yung processing fee nila dito. Bukod dito ay within 7 days lang ay kailangan mo kaagad na ibalik ang pera or else alam na natin or alam mo na yan kapag dumating na sa due date may mga follow-up calls ka na yan dyan at follow-up text ng mga ahente nila para nga po singilin ka sa iyong pagkakautang. Bottom line, so maraming nag-proof na hindi po nila nagustuhan yung service or yung sistema ng pagpahiram ng pera dito ni peso sa loan. And ako naman guys, so ayan, tinuloy ko pa rin po yung pag-apply ko dito. So kinili ko pa rin po itong submit the loan. And ayan, so nakalagay niya naman po ay your loan application was successfully submitted. So, and nakalagay niya dito ay in review. So dito guys ay kailangan pa pala maghantay ng calls from agent nila or representative para po mag-verify ng aking loan application or para po doon sa evaluation ng aking loan application kung ma-approve po ba or sadya na madidisburse dito sa account ko yung approval amount na binigay nila. So, pagka ganito naman, so, in-expect ko na kaagad na reject or fail yung loan application ko. So, ayan guys. So, marami pong salamat. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito. Maraming salamat po as always sa patuloy na pag-support niyo po dito sa aking mumunting bahay. So, God bless po. Marami pong salamat. Yeah.